Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Mga nakikinig po sa atin sa abroad, magandang araw po sa inyo. Finally, naisampa na po itong plunder case kay Rodante Marcoleta. Isa po siyang senador at actually kasalanan niya ito eh. Siya mismo ang naghulog sa sarili niya ring patibong. Isinampa na po yan ng ombudsman dyan po sa Sandigan Bayan. At alam mo, mabilis ka-coffee kumilos ang Sandigan Bayan ngayon ha. Dahil, remember, yung kay Jinggoy Estrada, anong petsa final yan? Teka ha, check ko yung kay Jinggoy. May 28 pala. May 28 po yan nasampa. Diba? May 28 Thursday, 29, 30 Sabado, 31 Linggo, June 1. Sa loob lamang po ng 5 araw, nakapag-issue na po agad ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan. Kasi kumbaga, sa ombudsman pa lang ka-coffee, hinog na po yan. May 28 sinampa, May 28 and June 1, meron na po agad warrant of arrest itong si Jinggoy Estrada. At ngayon po nakakulong na dahil non-bailable po yan, wala po yung piyansa. Ito pong kaso ni Marcoleta, kapareho po ng kay Jinggoy. Plunder din po ito. Non-bailable po yan, wala po yung piyansa. So bumilang po tayo. Ngayon po i-Biyernes na i-file na po yan officially sa Sandigan Bayan. Friday, it's July 3. Isama natin yung Sabado, Linggo kasi binilang din natin kay Jinggoy Estrada, no? 4 Saturday, 5 Sunday, 6, 7, 8. O, baka next week, July 8 or July 9, sige sabihin natin, kasi mabilis po kumilos ang ombudsman, meron na pong warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ang kagandahan dito at kasamaan dito sa side ni Marcoleta, wala po yung piyansa. Habang umuusad po yung pagdinig, siya po ay nakapiit sa kulungan. Ito pa, isa pa lang po yan ha, pangalawa. May mga umiikot ngayon. Ito naman, negative naman ito. Kumbaga, makaganti naman ito yung INC. Kasi yan naman yung dahilan ng rally ng Iglesia ni Cristo para ipagtanggol si Marcoleta at huwag ituloy ang kaso na yan. May nabalitaan tayo ngayon. Nakita nyo rin yan sa ibang vloggers, no? Na niluluto na yung pagfa-file ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Kasi ang pwesto po na ombudsman, impeachable po yan. Pwede po siyang ma-impeach, di ba? And niluluto na raw po yan na i-impeach nila si Boying Rimulya dyan sa ombudsman. Sa anong grounds? Definitely, kailangan pasok yan sa betrayal of public trust. Yan naman yung pinakamabilis na route para ma-impeach ang ilang opisyal. At may nakarating din po sa ating balita na ito pong plano ng impeachment laban kay Boying Rimulya suportado daw po ng ilang mambabatas. Hindi po tayo nagtataka dyan dahil marami pong inendorso ang Iglesia ni Cristo ng mga congressman. So they can easily get support from these people. So yung umiikot na balita na mukhang sasampahan po ng impeachment complaint itong si Boying Rimulya, hindi po imposible. Kung anong grounds, hindi natin alam. Kung anong naisipan itong grupo na ito, syempre, kailangan naman siyang i-endorso ng isang mambabatas kung bakit nila kinakailangan sampahan ng impeachment complaint itong si Boying Rimulya. Anyway, saka na yan, wala pa yan ka-coffee, no? Dito muna tayo sa impeachment ni Sara Duterte. Marami pa po tayong dapat harapin at dapat agad-agad na maaksyonan yan. Sige, ipakita ko muna sa inyo itong balita na ito na kay Boying Rimulya impeachment, Boying Rimulya, kay Rodante Marcoleta plunder case. Alam mo, baliwala rin yun yung walang effect ka coffee yung rally ng Iglesia ni Cristo. Talaga nagperwisyo lang talaga sila. Pinerwisyo lang nila yung taong bayan na dumadaan dyan sa EDSA, mga estudyante, mga commuters, etc. Kasi una, hindi rin naman nila pinanindigan nila na hindi sila aalis sa kanilang pwesto hanggat hindi daw po nagre-resign ng presidente. May nabalitaan ba kayo na nag-resign ng presidente? Bakit kayo umalis dyan? Ibig sabihin, wala kayong isang salita. O hindi nyo kaya. Bakit kayo umalis dyan? Kasi kung naninindigan talaga kayo, come what may, kahit ano man po ang mangyari, dyan at dyan pa rin po kayo, hindi kayo aalis dyan. Anong nangyari? Mismong mga miyembro, tinakasan din po sila. Kasi nga naman ka-coffee. Actually, maraming Iglesia ni Cristo, lately ko lang din nalaman na, hindi naman sila sang-ayon doon sa panawagan ng mga nag-rally dyan. Kasi saan ka nga naman? Sige, gusto natin ng transparency. Gusto natin ng accountability. Pero bawal imbestigahan ang kaalyado. Walang transparency doon. Walang accountability doon. Diba kasi yun ang sinisigaw nila Si Marcoleta ang nag-imbestiga, bakit si Marcoleta ang kakasuhan? Malinaw na malinaw po yan. Kung nakasubaybay po kayo sa vlog ko,
Napakalinaw po ng pagkakasala ni Marcoleta dahil siya mismo umamin po na tumanggap siya ng pera mula sa mga pribadong individual habang siya po kongresista pa. Kahit ulit-ulitin natin yan, kahit balikan natin yung timelines, nasa radio program, actually, radio TV program ata yan, Just Not 25, inamin mismo ni Marcoleta yan, na siya po ay nakatanggap ng pera mula sa mga tao na yan. Malinaw na malinaw yan, ka-coffee. Alam na alam nyo yan, may mga kamag-anak kayo na nagtatrabaho sa gobyerno at baka ikaw mismo nagtatrabaho ka sa gobyerno kahit nga sa barangay nyo lang Di ba? Kahit sa munisipyo ninyo, bawal pong tumanggap ng regalo, donasyon o kung ano man ang itatawag ninyo dyan kapag ikaw po ay opisyal o kawani ng gobyerno. Paano yan si Marcoleta? That time, kongresista siya. Pinapasahod siya ng gobyerno. Tapos tatanggap ka ng regalo. Tatanggap ka ng donasyon. Anong kapalit niyan? Di ba? Yun ang dahilan. Kaya, buti na lang din, ewan ko, siguro may realization ng Iglesia ni Cristo, hindi kayo inaapi. Ang ginagawa ng gobyerno ngayon, papanagutin yung dapat panagutin. Hindi naman perfect ang gobyerno. Di ba? Wala umamin mismo si Marcoleta, siya mismo ang tumanggap Nahulog siya sa sarili niyang patibong. Hindi lang po si Marcoleta nakasuhan dyan. Sa headline po ng Manila Bulletin, pwede niyong i-check. Ombudsman files plunder raps versus Marcoleta and 3 other people over alleged 75 million undeclared donation. Yun nga sinubukan nilang itago yan Hindi nila diniklara yan. Pero nang pumutok po yung issue ng flood control, syempre nagkaroon po ng kalkalan sa mga SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga mambabatas, doon na po nabulgar. Kasi si Marcoleta ba naman, sa kanyang SOSE, yung ipinasa niya sa COMELEC, sabi, hindi niya diniklara doon yung mga nagbigay sa kanya ng donasyon. So nagtaka yung taong bayan, papanong, syempre kung hindi mo diniklara na may nagbigay sa iyo, i-expect mo o i-assume mo, pera niya lahat yan. Kaya nagtaka yung taong bayan, paano na-afford ni Marcoleta yung ganyang klase ng campaign kung mababa lang naman yung salin mo. Hindi pwedeng mas mataas yung expenses mo sa campaign, tapos yung assets mo mas mababa. Hindi po, it doesn't work that way. Hindi po pwedeng gano'n yan. Diyan na po nabulgar yan. Kinasuhan siya sa COMELEC, naabsuelto siya sa COMELEC dahil hindi pa naman po election period. Therefore, dahil wala pang election period, hindi pa siya dapat tumanggap ng donasyon o regalo dahil wala pa namang election period. Kasi considered ka lang po na kandidato. You have to remember this, ka-coffee, no? Makukonsider ka lang po na kandidato at kapag ikaw po ay kandidato, pwede ka na pong tumanggap ng donasyon. Pero you will be considered as a legitimate candidate during the election period. Kapag election period na po, wala pa Wala pang election period that time. Therefore, kongresista pa siya, tumanggap siya ng 75 million pesos. Yan lang po yung recorded. Pero sinabi ni Marcoleta, marami pa raw siyang mga kaibigan na nagbigay sa kanya ng pera. Actually, yung nagastos niya, 12 billion pesos na gastos niya sa kampanya. Sabi nga ni Lacson, baka hindi lang 75 million yung nakuha niyan, marami pa pong iba. Yun ang dahilan. INC, I hope you understand. Yan po yung problema. Huwag niyong ipagtanggol si Marcoleta at huwag niyong ipilit na hindi siya dapat kasuhan dahil siya po ay isang iglesia. Hindi po ganoon yun. Panawagan natin accountability, di ba? Panawagan natin transparency. Pero, hindi selective justice. Kasi kung pwede, sige, gawin mo yan kay Romualdez, pwede, pero hindi mo pwede gawin kay Marcoleta. Ano tawag mo dyan? Selective justice yan. It's not transparency. It's not accountability. Selective justice yan. The Ombudsman or OMB on Friday, ngayong araw po, July 3, filed before the Sandigan Bayan a plunder case, a non-bailable offense against Senator Rodante Marcoleta over the alleged 75 million pesos in undeclared donations he received while he was still serving as a congressman, along with 3 separate criminal cases for violation of Presidential Decree number 46. Actually, panahon pa po ni Marcos Sr. itong Presidential Decree number 46 na yan. Until now, yan pa rin po yung ginagamit nating batayan. Or ang tinatawag po natin na anti-graft law against the senator and his alleged donors. So, dawit na po ito. Sila, Mike Defensor, dawit din po sila. Kasama din po sila at ang iba pa pong nag-donate. Sila sabi nila, ka-coffee, hindi naman mga government officials yan At hindi naman yan pera ng ng taong bayan Bakit pasok pa rin po yan sa plunder? Regardless po kung pera na galing sa taong bayan yan o pera na galing sa pribadong individual, hindi po iyan absuelto. Yan po yung nilinaw ng Ombudsman. Yung number, very critical indicator dito, official po ng gobyerno yung sangkot, si Rodante Marcoleta. Kasi ikaw naman, common sense ka, coffee Ikaw official ka. Bibigyan ka ng 30 million.
Diba? Anong kapalit niyan? Sige, siguro 1% may tao out of his or her generosity magbigay siya ng ganyang pera pero nag-expect yan ng kapalit in the future. Ano? Para halimbawa, tulad ngayon, nabulgar yung mga kalokohan ni Mike Defensor diyan sa kanyang Chicago, diyan sa kanyang hotel business, yung bahay niya. Oh. Ano, para hindi siya imbestigahan? Para ipagtanggol siya, yun yung kapalit ng 30 million. Di ba? Malinaw na malinaw eh. Kung tumanggap ka ng pera dyan, sa politiko na yan, o sa pribadong individual at ikaw ay opisyal ng gobyerno, that person is expecting something in return. Walang free lunch ngayon. Kahit noon walang free lunch, laging may kapalit yan. Investment yan ng mga tao. Investment yan ni Mike Defensor. Investment yan ng mga negosyante. Yun nga lang, hindi sila naging mautak doon sa pagbibigay ng salapi at mismong umamin sila mismo. Si Mike Defensor mismo, umamin siya. Binayaran niya yung tax, yung donasyon dyan kay Marcoleta. So walang kawala. Dated lahat yan. Government documents yan, o BIR, dated lahat yan. So paano sila lulusot dyan? Malinaw na malinaw po na nagkasala. Sabi po sa court records na ipinakita po ng ombudsman, ang dati pong mambabatas na si Mike Tan Defensor. Patong-patong na yung kaso nito kasi sinampahan din to ni NBI Director Melvin Matibag, qualified human trafficking, mabigat po ito. Mike Defensor kasama po sa kinasuhan. Unfortunately, ito mga negosyante din po na si Joseph Varias Espiritu. Ganon din po si Aristotle Baluyot Viray ng plunder sa ilalim po ng RA number 7080, docketed as criminal case number SB26CRM0018. Yan na, legit na talaga ito. Legit na itong kaso na to kapag naririnig mo na yung mga ganyang numbers eh. Legit na. The OMB filed 3 separate cases for violation of Presidential Decree number 46, each naming Marcoleta and one of the alleged donors as accused. These were docketed as criminal case number SB26CRM0019. Marcoleta and Defensor, sila po yung sakop niyan. Ang dami pala nito. Patong-patong na kaso ito. May criminal case number SB26CRM0020. Ang dami. Marcoleta naman at sa Espiritu. At isa pa, criminal case number SB26CRM0021. Marcoleta and Viray. Naku po, Marcoleta naman oo. Kakaupo mo lang bilang senador, sumalubong agad sa'yo kaso. Bakit naman di ka nag-ingat? Galing-galing mong abogado, hindi ka nag-ingat. Tinan mo yung iba mga politiko, veterano na, hindi na kukulong. Pero ikaw, tinan mo, bago-bago lang yun. Hihimas rehas agad. Baka next week, may warrant of arrest na po yan. And may mga nagtatanong sa atin, sa tingin mo ba magtatago si Marcoleta? Ako, hindi ako naniniwala magtatago. In fairness kay Marcoleta, hindi yan magtatago. Akin lang yan, ha? 100% sure ako hindi magtatago si Marcoleta kasi hindi naman niya si Bato eh. Una, si Bato talagang trained yan magtago. Knowing the personality of Bato, talagang gagawin niya yan. Diba? Si Marcoleta, I don't think na nasa isip niya yan na magtatago siya, etc. Hindi ko naman sinasabi na hindi niya kaya magtago, no? Pero sa personality, sa character ng Marcoleta, I don't think na duwag yan na magtatago. Diba? Anyway, tingnan natin kapag may warrant of arrest na, hindi ko alam kung magkakaroon na naman ba ng 4-day rally ang Iglesia ni Cristo once na labas na po yung warrant of arrest na yan, etc. Ano man ang gagawin nila, batas po yan eh. Sa korte na kayo magpaliwanag. Diba? Hire the best lawyer in the country to defend Marcoleta. Ganun lang yun eh. Diba? Kailangan natin irespeto ang batas. Kasi kung di natin irespeto ang batas, kalat-kalat tayo, kanya-kanya tayo ng direksyon. Pag nagkasala, panagutin. Kapag hindi nagkasala, absuelto. That's the purpose of due process. Hindi agad chuchugiin. Gaya ng ginawa ni Digong. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo naka-subscribe. Click nyo na po yung subscribe and TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.